Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo ay kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin?" Sinagot siya ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabubuting gawa, kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. Sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang." Tumugon si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kasulatan? Sinabi ko, mga Diyos kayo? Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. At hindi maaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyo masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa, kung ayaw man ninyo akong paniwalaan. Sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako ay nasa Kanya. Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa pook na noong unay pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, "Si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito." At dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan, na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Sang magandang araw po sa inyong lahat. Isang aral bilang tugon sa mga taong gumagawa ng masama at ng uusig sa kanilang kapwa ang tinuturo sa atin ng mga pagbasa sa araw na ito. Aral kung paano tumugon sa mga masasamang tao. Sa ating unang pagbasa, narinig natin si Propeta Jeremias nananalangin. Bakit? Kasi si Propeta Jeremias ay pinagbubulong-bulungan ng karamihan. Tinatawag na kilabot saan man. Alam niyo ba yung salitang kilabot? Natatawa si tatay. Ba't ano naalala mo pag sinabing kilabot? Ha? Nakakatakot. No? Totoo. Pag sinabing kilabot, nakakatakot. Hindi, pinatawanan natin kasi meron, di ba, sa atin tinatawag na kilabot ng kolehiyala. Di ba? Ano sabihin? Sino yon? Sino ba artista yon? Kilabot ng kolehiyala. No? Pag sinabing kilabot, nakakatakot. Kasi notorious. Notorious. Yan yung pinapamalita ng lahat. Pati matalik na kaibigan ni Jeremias, naghahangad
ng kanyang kapahamakan. Tingnan mo, no? Kaibigan mo, iniisip na ikaw ay mapahamak. Gusto niyo bang malaman bakit si Jeremias pinagbubulong-bulungan? Bakit natatakot sa kanya ang mga tao? Bakit pati ang kanyang matalik na kaibigan, hinahangad ang kanyang kapahamakan? Hello, natanong ko kayo, gusto niyo bang malaman? Kung hindi, diretso na ako sa gospel. No? Para mabilis na homily ko. Itong mga to hirap ka banding eh. No? Nakatulala lagi sa umaga eh. Pag tinanong mo, tulala. No? Dahil si Jeremias ay nagpapahayag ng katotohanan. Kaya siya kinaiinisan, kaya siya kinagagalitan, kasi nagpapahayag ng katotohanan. Ganyan ang tao, nasasaktan kapag nakakarinig ng totoo. Sino bang magagalit kapag sinabihang tamad? Ha? Sino? Anong kami? Di ikaw lang ha, hindi kami ha. Sino nagagalit kapag sinabihan ng tamad? Di yung tamad, 'di ba? Kung masipag ka, no? Matyaga ka, pag sinabihan kang tamad, magagalit ka ba? O, 'di ba? Yung tamad ang magagalit. Sinong magre-react kapag nangangaral kang wag magnakaw, wag nangungupit? Sino? O, 'di ba? Yung mga magnanakaw, no? Yung mga magnanakaw, kapag tinawag kang tsismosa, maiinis ka ba? O, yung totoo, hindi ka naiinis? Tingnan mo. O, kasi nga, ganon. Kung sino ang sinasabihan ng katotohanan, siya ang unang nagagalit. Kaya nga kapag sinabihan kang pangit, huwag ka kaagad nagagalit. Ha? Pag nagalit ka, anong ibig sabihin? Totoo. Ha? Totoo. Ganyan ang ginagawa ng mga nakarinig sa pangaral ni Propeta Jeremias. Nagalit sila dahil totoo. Kaya totoo ang kasabihan, truth hurts. Truth hurts. Masakit ang katotohanan. Pero hindi ibig sabihin masakit, ikaw dapat ay manakit. Hindi ibig sabihin. Hindi ibig sabihin masakit, kailangan manakit. Mabuti na lang si Propeta Jeremias, alam ang tama at mabuting asal. Anong ginawa niya? Ipinagkatiwala sa Diyos ang kanyang kapakanan. Magaling itong si Propeta Jeremias eh. Anong sabi niya sa kanyang dasal? Ikaw ay nasa panig ko, Panginoon. Galing, di ba? Sasabihin mo agad, ikaw ay nasa panig ko. Ano sabi pa niya? Malakas ka at makapangyarihan. Madarapa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Ang galing, no? Kapag sinabi mong nasa panig mo ang Diyos, papanigan ka ng Diyos. Kakampihan ka ng Diyos. Ba'y siguraduhin mong ikaw ay nasa katotohanan. Pero kung nagagalit ka dahil ikaw ay sinasabihang magnanakaw, totoo naman ay hindi ka kakampihan ng Diyos. Hindi ka kakampihan ng Diyos. Ang sabi ni Propeta Jeremias sa kanyang dasal, mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at into'y hindi na makakalimutan. Ikaw, Panginoon, ang maghihiganti sa mga kaaway ko. Ang galing, no? Kapag ikaw pala ay inuusig, pinag-iisipan ng masama, inaapi, ipagpasa Diyos mo. Diyos ang hayaan mong gumanti.
At hindi lang si Propeta Jeremias ang nakakaranas ng ganito. Kasi sa ating ebanghelyo, si Jesus gustong batuhin ng mga Hudyo. Kaya nga ang tanong ni Jesus, mabubuting gawa mula sa aking Ama ang ipinakita ko. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako ay inyong babatuhin? Wala naman talagang ginawa si Jesus. Walang dahilan para batuhin nila si Jesus. Ayaw lang nilang tanggapin ang katotohanan na sinasabi ni Jesus. Ayaw lang nilang tanggapin ang pinapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang Ama at tungkol sa kanyang sarili na siya ang anak ng Diyos. Ayaw nilang tanggapin. Sadyang may mga taong ganun, hindi makatanggap sa katotohanan. At ang kanilang panlaban, lagi kasamaan, lagi karahasan. No? Yung pinagsasabihan mo, pinangangaralan mo, tinutuwid mo, sila pa yung matapang. Sila pa yung galit. Sila pa yung naiinis. Pagmumukain ka pang ikaw ang may kasalanan. No? Sila pa yung nagmamalinis. Sa bagay, gano'n naman talaga eh. Kapag pinangangaralan mo isang tao at nagagalit, doon mo nakikita, totoo. Totoo ang ginagawa nilang kasamaan. Hindi naman makikipaglaban ang mabuti. Lagi, ang kasamaan ang kumakalaban sa kabutihan. Mga kapatid, sadyang may mga taong nasasaktan sa katotohanan. Pero tandaan, hindi ibig sabihin masakit, ikaw ay mananakit. Anong pwedeng gawin? Idaan sa panalangin. Amen? Amen. Kaya magulo ang mundo kasi karahasan, lagi ang iniisip na pangganti, no? Magulong pamilya, magulo ang barangay, magulong komunidad, magulo magkakapatid kasi lagi karahasan. Kung hindi naman gagawa ng karahasan, magulo sa social media, no? Walang ibang panlaban sa kasamaan kundi kabutihan. Kung di mo kayang gumawa ng karahasan, ang panlaban, ipagdasal. Pagdasal mo na lang. Ang kakampi mo ang Diyos. Hayaan mong gumanti ang Diyos para sa iyo. Mamaya po, gabi, tayo po'y magdiriwang ng Biyernes Dolores. Atin pong ililipat ang krus ng Cristo Longos sa Binondo Church. Magsama-sama po tayo at kung maaari po, magsuot po ng kulay itim. Sa lahat ng sasama sa prosesyon, ito po'y gaganapin sa 6:00 ng gabi. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.